Panginoon Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa nakaraang araw, Panginoon. Sa mga nakaraang linggo. Panginoon, marami pong salamat dahil patuloy ka nagiging tapat sa amin. Ang iyong faithfulness, Panginoon, yan po ang nais naming i-celebrate, Panginoon, sa araw ngayon. Ang iyong walang hanggang katapatan sa buhay namin. Panginoon, marami po salamat dahil sa lahat ng biyaya na natatanggap namin. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy ka nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. At maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nanatiling mabuti sa kabila ng lahat ng aming problema, even yung aming mga kasakitan. Sa panahon ngayon ng pandemya, Panginoon, patuloy pa rin naming nararanasan, Lord God, na ikaw ang siyang aming sandigan sa lahat ng oras. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, nais namin, Panginoon, na papurihan ka, ibigay lahat ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil nararapat ka, Panginoon, karapat-dapat ka papurihan. You are worthy of our praise, Lord. You are worthy of our praise. Kaya, Panginoon, nais namin purihin ka ngayong umagang ito. Awitin natin yung ang nais ko. Oh, Diyos. May nadaramang sadyang kakaiba't bawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahang di ko maisalarawan. Di mapapipigil ang damdamin o ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwing ay luwalhatian ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. O Panginoon, ito ang nais ko. May nagdaramang sadyang kakaiba't bawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahang di ko maisalarawan. Di na papipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatian ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Minsan pa, ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatian ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. O Panginoon, ito ang nais ko. O Diyos, ito ang nais ko.
ang nais ng puso namin, Lord. Na mapapurihan ka sa lahat ng iyong biyaya. Panginoon, maraming po salamat. Dahil sa habang panahon, ikaw ay aming mapagkakatiwalaan. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, laging iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Pagpupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Minsan pa, Panginoon, Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Pagpupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, purihin natin ang Panginoon, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, O Diyos, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, at sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. At sa habang panahon ako ay sasamba, aking Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ay mabuti, matapat sa buhay namin. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magbubuhay
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Opo, Diyos. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, oh, ang kataas-taas ang pangalan, Jesus. Pangyarihan ang pangalan mo, Jesus. Oh, ang pagkagaling nasa pangalan mo, Jesus. Oh, kabutihan nasa iyo, Jesus. Kapangyarihan ay malalaman lamang sa pangalan ng Jesus. Pangalan ng ating Panginoong Jesus. Matatagpuan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya dapat kang purihin, Panginoong Jesus, sa lahat ng aming kaluluwa,
sa lahat ng aming sarili, lahat ng aming isip, aming puso, isip. Ikaw lang ang Panginoong Hesus, ang karapat-dapat. Taas sa aming buhay. Maraming po salamat, Panginoong Hesus. At sa iyo kami nananalangin. Amen. Magandang umaga pong muli. Isang mapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat. Kumusta na po kayo muli? Sa ating pagbabalik ng ating series, yung Fruit ng Holy Spirit o Bunga ng Banal na Espiritu, yung ating napag-aralan na po natin, yung love, joy, peace, patience, kindness, at saka goodness o sa Tagalog yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, at kabutihan. At ngayon, pag-aaralan po natin yung katapatan, yung fruit of the Holy Spirit. Yung faithfulness or katapatan. Bago tayo mag-aral, ay manalangin po muna tayo. Lumapit tayo at humingi ng tulong at gabay ng banal na Espiritu para sa ating lahat. Panginoon, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala at katapatan. Pero bago yan, linisin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, pagkakasala. Maging ito ay sinadya man o hindi. Patawarin niyo kami sa aming mga naisip, nasabi, nagawa, laban sa iyo at laban sa aming kapwa. Nawa ilinisin niyo kami sa aming pagkukulang. Hinihingi namin ng banal na Espiritu na kami gabayan para sa pag-aaral na to. Nawa, ang bunga ng banal na Espiritu ay magmanifest sa aming buhay. Hanapin namin ang muka ng aming Panginoong Kristo para lagi kaming maging katulad kamukha ng aming Panginoong Kristo sa aming pag-uugali, pananalita at pagkilos. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Galatians chapter 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. At ang pag-uusapan natin yung faithfulness, katapatan, or pagiging tapat. Minsan sa inyong buhay Kristiyano, na itanong niyo sa inyong mga sarili, ilang taon na ba akong Kristiyano o mananampalataya? Ang bawat Kristiyano ay may fruit ng Holy Spirit. Nasuri na ba natin ang ating mga sarili? Siyam na fruit ng Holy Spirit. Meron ba? Marami? Kokonti? Wala pa? Madali o medyo madali? Mahirap? At until now, ay nag-struggle pa tayo. Alin sa mga ito na tayo ay may marami o may kokonti, mahirap, at nag-struggle pa sa fruit ng Holy Spirit? Mga kapatid, ang lahat na nagtiwala o nagbigay ng trust sa ating Lord bilang Savior and Lord ay merong fruit ng Holy Spirit. Hindi pwedeng wala tayo ito. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang Espiritu ng Diyos. Lamentations 3:23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ito po ay sinulat na tinatawag nilang weeping prophet na si Prophet Jeremiah. Ang lamentation sa Hebrew ay eka, dismay or loud cry or pagdadalamhati or panaghoy. Ito po ay 5 tula
na patungkol ito sa destruction and judgment ng Diyos sa Jerusalem noong 586 BC. Sa gitna ng kanyang panaghoy ni Prophet Jeremiah, nakita niya ang katapatan ng Diyos. Kaya nasabi niya, "Great is thy faithfulness." Dakila ang iyong katapatan. Ang faithfulness ay na-define o nagkaroon ng dinefine ito ni Merriam Webster, na ang ibig sabihin ay firm in adherence to promises or in observance of duty. Adherence or concern, interest, care, or malasakit. Ito ay may synonyms na steadfast, dedicated, dependable, and worthy of trust. Steadfast, ito yung matatag, matibay, matapat, maaasahan, at mapagkakatiwalaan. The biblical words denotes that which is firm and can be counted upon. Matatag at pwedeng pagkatiwalaan o ibigay ang buong pagtitiwala. Meron dito synonyms na dependability, reliable, loyal, trustworthy, stability, particularly as it described God in His relationship to believers. Ang relasyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Faithfulness of God and His Word is a constant theme in the Bible. Ang katapatan ng Diyos at ng kanyang salita ay laging masusumpungan sa buong Biblia, mula sa Genesis hanggang Revelations. At may narinig pa tayong mga kanta, sinasabi doon, "Dakila, O Diyos, sa iyong katapatan na aking namamasdan sa aking saling lahi." Ang katapatan ng Diyos ay kanyang karakter or katangian, tulad ng holiness, truthfulness, godliness, goodness, everlasting, forever, no beginning, no end, at almighty. Ito ay kanyang karakter or katangian. Faithfulness, like other spiritual fruit in us, is also part of God's own character. Ito ay parte ng kanyang karakter o katangian na katapatan. That means faithfulness is part of what is mean when speaking of our being made in the image of God. Kung ano ang sinasabi o ating pag-uusapan na tayo ay kanyang wangis sa kanyang katangian na katapatan. Ito ay matatagpuan sa Isaiah 49 verse 7, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, and 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you. The one who calls you is faithful, and He will do it. The faithfulness of God declares in the entire Bible from Genesis to Revelations. Ang katapatan ng Diyos ay mamamasdan sa buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Ito po ay makikita, "Great is thy faithfulness," o dakila, sa Lamentations 3:23. Established, Psalms 89 verse 2.
ito ay matatag o matibay. I will declare that your love stands firm, that you will establish your faithfulness in heaven itself. Incomparable or beyond compare, walang katulad o di maikukumpara. Psalms 89, verse 8. O Lord God Almighty, who is like you? You are mighty, O Lord, and your faithfulness surrounds you. Unfailing. Psalms 89, verse 33, and 2 Timothy 2:13. Unfailing or hindi nagmamaliw o hindi nagkukulang, but I will not take my love from him, nor I will ever betray my faithfulness. Infinite or walang hanggan o sukdulan. Psalms 36, verse 5. Your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Everlasting. Psalms 119, 90, and Psalms 146, verse 6. Ito ay walang katapusan. Your faithfulness continue through all generations. You establish the earth and endures. And as Christians, we know and see how faithful God is to us, and that His word stands true, and His promises won't fail. Bilang mga Kristiyano o mananampalataya, dapat nating malaman at makita ang katapatan ng Diyos sa atin at ang kanyang salita ay totoo at ang mga pangako niya na hindi nagmamaliw. Nakita natin ang katapatan ng Diyos na kanyang katangian. Ngayon, tingnan natin ang mga naunang mga tao na naging tapat sa Diyos sa Old Testament at sa New Testament. Faithfulness in the Old Testament, tulad ni Abraham sa Nehemiah chapter 9, verse 8, and Galatians chapter 3, verse 9. Si Abraham sa Genesis chapter 12 na tinawag ng Diyos na pupunta sa bayan na ituturo ng Diyos at magiging ama ng maraming bansa. You found his heart faithful to you, and you made covenant with him to give the descendants the land of Canaanites. You have kept your promise because you are righteous. Kay Joseph sa Genesis chapter 39 verses 22 at 23. Si Joseph dahil sa selos ay binenta ng mga kapatid upang gawing alipin. At sa mahabang panahon na siya ay tinutukso ng magandang asawa ni Potiphar, na pagbintangan at nakulong dahil sa kanyang katapatan. At sinabi sa Genesis chapter 39 verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Kay Moses, sa Numbers 12 verse 7 and Hebrew chapter 3 verses 2 and 5. Si Moses na naglabas sa bansang Israel mula sa Egypt, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, hindi nakasama at nakapasok si Moses sa promised land. Pero siya lamang ang tao na inilibig ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. But it's not true to my servant Moses. He is faithful in all my house. Si David, sa 1 Samuel 22 verse 14, siya ang nagsulat ng 73 out of 150 Psalms na maraming beses pinagtakaang patayin ng kanyang anak at mga kalaban. At pagkatapos niya magkasala, siya ay naging tapat
na sumunod sa Diyos. At tinawag siya ng man after God's heart. Si David. At si Hananiah sa Nehemiah chapter 7 verse 2. Siya yung pari or priest na tumulong para i-rebuild ang wall at gate ng Jerusalem. Nehemiah chapter 7 verse 2. I will put in charge of Jerusalem my brother Hanani along with Hananiah, the commander of citadel, because he was a man of integrity and fear. Si Daniel, sa Daniel chapter 6, verse 4. Nakulong pero hindi siya nasunog dahil sa katapatan ng Diyos. Hindi rin siya kinain ng leon dahil sa katapatan niya sa Diyos. Daniel 6, verse 4. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Sila yung mga taong nasumpungan ng katapatan sa Old Testament. At tingnan naman natin yung mga taong naging tapat sa New Testament. Kasama rito si Paul sa Acts 20, verses 20 and 27. At alam natin kung ano ang nangyari kay Paul na dating Saul, na siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. At pagkatapos noon, siya natagpuan siya ng Diyos sa Acts chapter 9. At mula noon, siya ay naging tapat na lingkod ng Diyos. For I have not hesitated to proclaim that you, the whole will of God. Acts 20:27. Si Timothy, 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Si Timothy, for this reason, I'm sending you, Timothy, my son, whom I love, ang sabi ni Paul, who is faithful to the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. Si Timothy, ang spiritual son ni Apostle Paul. Si Tychicus, Ephesians chapter 6, verse 21. Tychicus, the dear brother and faithful servant in the Lord, will tell you everything so that you may know how I am and what I am doing. Si Tychicus po ay kaibigan at katulong ni Paul from Ephesus. Nakasama niya nagtatravel papuntang Jerusalem. Nagpunta siya at siya ang taga-kolekta ng mga pera na nagmumula sa ibinigay ng mga ibang Kristiyano sa Judea. Si Epaphras sa Colossians chapter 1, verse 7. We learn it from Epaphras, our dear fellow servant, who is faithful minister of Christ on our behalf, who also told us your love in the Spirit. Siya po ang founder nakasama ni Paul na nagtayo ng iglesia sa Colossians. Epaphras visited Paul when he was in prison in Rome and gave him news about Colossians Christians. As a result, Paul wrote this letter, yung Colossians, sa kanila. Si Onesimus, Colossians chapter 4, verse 9. He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother, who is one of you. They will tell everything what is happening here. Kilala nyo si Onesimus? Siya po yung slave na tinulungan ni Pablo mula kay Pilimon dahil siya ay nagkamali at nagkulang kay Pilimon. Kaya sabi ni Paul, charge it to me. Yung kasalanan ni Onesimus
kay Pilimon, ang sinasabi niya, i-charge mo na lang sa akin. At si Silvanus, 1 Peter chapter 5, verse 12. With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly, encouraging you and testifying that is true the grace of God. Stand fast in it. Nakita natin ang mga taong nagpakita ng katapatan sa Old at saka sa New Testament sa kanilang panahon na sila ay naging tapat. Ngayon sa ating panahon, tayo naman ang nangangailangan ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. At kailangan natin ito lalong-lalo na sa panahon ngayon ang katapatan ng Diyos sa atin. Faithfulness, faithfulness in the New Testament, kailangan natin ang katapatan ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. For final salvation, for our final salvation, 1 Corinthians chapter 1, verses 8 and 9. Ito po'y ultimate and decisive. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Kailangan natin ang katapatan ng Diyos sa ating final salvation. Sa ating deliverance from temptation. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sa ating mga pagsubok at mga tukso na dumaraan at dadaan sa ating buhay. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pagtulong sa ating at ating malalampasan at mapagtatagumpayan ang bawat pagsubok na darating sa ating buhay. Kailangan natin ang katapatan ng Diyos sa ating ultimate sanctification or pagiging banal. 1 Thessalonians 5:23. Sa ating pagiging banal. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body will be blameless at the coming of our Lord Jesus. Dahil ang Diyos ay banal na tumawag sa atin, nais niyang tayo'y maging banal sa pamamagitan ng pagiging banal ng ating Lord and Savior na si Jesus Christ. Assurance of salvation, Hebrew chapter 10, verse 23, sa ating katiyakan ng kaligtasan. Ano pa? Sa ating forgiveness of sin, pagpapatawad sa ating kasalanan. 1 John 1:9. Hindi po pwedeng hindi tayo magkakasala sa ating araw-araw na buhay dahil narito tayo sa mundo. Sa araw-araw ay magkakaroon tayo ng pagkukulang sa Diyos. Sa araw-araw, magkakaroon tayo ng pagkukulang sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating pag-iisip. Pero tapat ang Diyos sa ating paghingi ng tawad. If we confess our sins, He is faithful and just and forgive our sins and purify us from all our unrighteousness. Tapat siya kung tayo hihingi ng tawad. Tapat siya kung tayo ay lalapit sa Kanya. Tapat siya kung tayo magpapakumbaba. At sa ating deliverance through times of suffering. Kagaya nitong panahon na ito, sa pagtawid natin sa mga matitinding pagsubok ng ating buhay. Gaya ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Tapat ang Diyos na tayong lahat ng mga anak niya ay makatatawid
sa pagsubok na ito. Dahil kung hindi tapat ang Diyos sa kanyang karakter at pangako, ito ay isang tiyak na problema sa atin. May mga taong naging tapat sa Diyos sa Old Testament at sa New Testament. Dapat maging tapat din tayo sa Diyos. At paano natin makikita ang ating katapatan sa Diyos? Ginawa ng Diyos ang kanyang parte na maging tapat. Ginawa ng mga tao na nauna sa atin ang kanilang parte na maging tapat sa Diyos. Marahil karapat din dapat tayo may gawin ng ating pagpapakita ng ating katapatan sa Diyos. Way to show faithfulness to the Lord. Ating pamamaraan o paraan ng ating pagpapakita ng ating katapatan o pagiging tapat natin sa Diyos. Ito po ang matatagpuan sa Matthew 24 verse 13 and 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ang matibay at hindi natitinag sa ating paniniwala at pananampalataya, hindi nagbabago o pabago-bago o papalit-palit ang ating paniniwala at paninindigan. Sabi dito, Jesus is the only way, the truth, and the life. Hindi maraming pamaraan o pamamaraan, kundi siya lamang ang paraan. But those who stand firm to the end will be saved. Ang mananatiling tapat ay siya lamang maliligtas. Ito po ay ating parte. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that our labor in the Lord is not in vain. Ano pa po? Separate yourself from the words, thought pattern, and practices. Ihiwalay o mawalay natin ang ating sarili sa mundo. Yun po ang tinatawag na being holy. O ihiwalay natin ang ating mga sarili sa mundong ito. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Sa pamamagitan lang ng pagkawalay natin sa pattern at practices ng mundo ito, doon natin mapapractice ang pagiging banal. Choose to do what is right all the time. Matthew 10, verses 22 up to 30. Gawin ang tama at nararapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, may nakakakita man o wala. 2 Corinthians chapter 8, verse 21. For we're taking pains to do what is right not only to the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. Di ba mas mabuti kung ang Diyos lamang ang makakita ng ating ginagawang kabutihan, na siya lamang ang makaka-witness o makakakita nito? Ano pa ang pamamaraan ng pagpapakita ng ating katapatan sa Diyos? Obey what God said in His Word. Gawin natin, sundin ang lahat ng pinag-uutos at sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Sabi ng ating Panginoon, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal mo ako, gawin mo ang lahat ng aking
ipinag-uutos. Yun po ay utos ng ating Panginoon. Ano pa? Love your neighbor in obedience to God. Matthew 25, verse 4. Mahalin, igalang at irespeto natin ang ating kapwa sa pagiging masunurin sa Diyos. Hindi lang yung ating neighbor, dapat lahat ng tao. The king will reply, I will tell you the truth. Whatever you did for the one of the least of these brothers of mine, you will did it to me. Kung anong ginawa mo sa pinakamaliit na kapatid ko o pinakamababa kapatid ko, ay ginawa mo rin sa akin. Ano pa ang pwede nating ipakita ang pagiging matapat natin sa Diyos? Be faithful in your relationship. Maging tapat sa ating relasyon sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid, kapamilya, at kapuso. Ano pa? Be faithful with all God entrusted to you. Ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Matthew 25 and Luke chapter 16. Maging tapat o matapat sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Malaki, maliit, na may nagbabantay man o wala. Dahil hindi ito ating pag-aari. Hindi tayo una. Ipinagkatiwala lang ito o steward lamang tayo ng Diyos. Kahit yung inyong mga anak, hindi nyo siya pag-aari. Pinagkatiwala rin nila ito ng Diyos, ito sa atin. Be faithful with all God entrusted to us. Time, yung ating oras o panahon. Making the most of every opportunity because the days are evil. Ephesians chapter 5, verse 16. Proverbs 9, 90, verse 12. Teach us to number our days. Yun ang sinasabi po. Turuan tayo na bilangin o tipirin, bilangin ang ating mga panahon. Ano pa? Talent. Yung pinagkatiwala sa ating mga talento, gamitin natin ng tama. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ano pa? Treasure. Proverbs 3, verses 9 to 10. Malakay 3, 8 to 11. And Luke chapter 16, verse 11. Yung mga biyaya or kayamanan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Honor the Lord with your wealth. When the first fruit of all crops, then your barns will be filled to overflowing, that your vats will brim over with new wine. Yan po ang mga dapat nating maging tapat tayo ng mga pinagkatiwala. Ipinagkakatiwala at ipagkakatiwala pa sa atin ng Diyos bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po? Be faithful to your church. Maging tapat sa ating iglesia. Sa iglesia na ating kinabibilangan. Hebrew chapter 10, verse 25. Be faithful to our church. Maging tapat sa ating iglesia kung saan tayo iniligay para tayo ay lumago, mag-mature, makatulong sa iba, at tayo ay mamunga. John chapter 15, verses 1
to 15. Hebrew 10:25. Let us not give up meetings together as someone are in their habit of doing. Let us encourage one another, and all more because the day is approaching. Dahil po malapit na at malapit na at malapit nang darating ang Panginoon. Nawa ay masugpungan tayo na faithful sa ating iglesyang kinabibilangan. Tayo ba'y tapat sa kanyang tahanan, sa ating pananalangin, sa mga taong, sa kanyang mga taong, sa mga lingkod niya, sa ating church, sa ating mga activities, sa ating mga leader, sa ating mga kapatid, sa iba't ibang ministry at ministry heads. Naging tapat tayo sa ating iglesia. Sa September 1 po, meron tayong itatayo sa midweek prayer meeting or JCRBCC corporate prayer. Nawa tayong lahat ay makita ng Diyos na tapat sa ating pananalangin, sa ating personal na pananalangin at sa ating corporate na pananalangin. Dahil darating po ang panahon na tayong lahat ay ipagsusulit natin ang lahat sa Diyos. Opo, lahat tayo, ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ipagsusulit natin ito sa ating Diyos. Kagaya ng parable of the talents sa Matthew 25 at sa Luke chapter 16. Luke 18:8. When the Son of Man comes, He will find faith on the earth. Kung dumating ang Diyos, kung dumating ang anak ng tao, naway masumpungan niya ang marami na may pananampalataya sa ibabaw ng lupa. Gaya ng mga naunang tao sa Old Testament, si Abraham, si Joseph, si Moses, si David, si Hananiah at si Daniel. At sa New Testament, si Paul, si Timothy, si Epaphras, si Tychicus, si Onesimus at si Silvanus. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng Iglesia, nakatagpo kaya ang Diyos na tapat sa Kanya at tapat sa Kanyang Iglesia, gaya ng mga naunang lingkod ng Diyos. 1 John 2:28. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him that is coming. Na hindi tayo mapahiya sa harap ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Nawa, matagpuan at masumpungan nawa tayo ng Diyos na tapat sa Kanya sa Kanyang pagbabalik. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Gamitin natin ang katapatan ng Panginoon na siyang tinuturo niya sa atin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad
siya'y nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mapunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Naway napagpala tayo ng mensahe ng Diyos at ng kanyang katangian ng katapatan. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Luke 16, verses 10, 11, and 12.
If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. If you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? If you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Nawa ay masumpungan tayo ng Diyos na tapat sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. May the fruit of the Holy Spirit manifest in our lives. At nawa, masumpungan lagi natin ng Diyos ang katapatan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang aking samot dalangin sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya natin, sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless us.